Guys, makikita sa video na to na si Robin Padilla ay inaalagaan niya ang kanyang ina na merong demensya. Mahal na mahal ni Robin ang kanyang ina. Of course, lahat naman tayo ay mahal natin ang ating ina at hindi natin maatim na makita ang ating ina na sa ganitong sitwasyon. Ano nga ba ang demensya? Ang demensya daw ay isang sakit na nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at pang-araw-araw na gawain na pangunahing nakakaapekto sa karamihan sa mga matatanda. Ang mga reasons kung bakit nagkakademensya ang isang tao ay ang edad niya, high blood pressure, diabetes, labis na katabaan or overweight, paninigarilyo, pag-inom ng alak, physical na kawalan ng activity, isolation from the society or lagi nag-iisa, at depression. Ang demensya ay sanhi ng mga sakit na sumisira sa mga cells ng ating utak at sa nervous system at pumipinsala sa utak nga natin na humahantong sa pagkasira sa paganda ng ating pag-iisip. Ang mga sintomas ay pagkalimot, pagkalito, kahirapan sa paglutas ng mga problems, maling judgment, kasama sa mga maagang palatandaan ng pagkalimot, pagkawala o pagkalagay ng mga bagay at pagkalito. Ito daw yung mga most na symptoms. Yung hindi pa malala ay yung nakakalimutan natin kung saan natin nilagay, for example, yung ating susi, yung ating salamin, yung ating ballpen, ganyan. At ito ay unti-unting lumalala. At confusion also. Ang aking ina ay meron ding dementia, isa siyang 93 years old, at nasaksihan ko rin ang mga pangyayaring ito. Unti-unti na nawawala ang kanyang memorya. Okay, una ay minsan nakakalimutan niya yung pangalan namin. Mamaya ay nakakalimutan niya kung saan niya nilagay ang kanyang mga gamit. Kaya ang aking nan ay laging nagsusulat. Lagi siyang nagsusulat. Gusto niya laging isulat yung mga bagay-bagay. Lalo na ang mga kapatid ko, yung mga pangalan ng mga kapatid ko, mga anak niya, mga apo niya, mga birthdays. Nag-struggle din siguro ang aking ina na huwag kalimutan ang mga anak niya. Kaya laging pinapasulat itong mga ito. Hanggang sa humantong na lagi niyang tinatanong kung anong oras na, kung anong araw niya. Sabi ng mga na-interview ko na may demensya, ito daw ay hahantong sa hanggang makalimutan nilang maglakad, hanggang sa makalimutan nilang kung paano kumain, hanggang sa hindi na nila alam ng katawan nila or kanilang brain kung paano huminga. Kasama sa mga pangkaraniwang pagbabago ay ang mood at pag-uugali, ang pagkabalisa, kalungkutan, galit. Kung minsan unreasonable ang pag-uugali nila, minsan parang bata, Ang nakita ko pang sintoma ng aking ina ay yung bumabalik siya sa kanyang mga pangyayari nung kanya ay kabataan. Nabubuhay sila sa parang bata pa sila or nung dalaga pa sila o nung siya nagtuturo, tapos ang makikita mo sa kanyang mga mata ay parang may nakikita, parang nasa ibang mundo sila. Kasama sa mga karaniwang pagbabago nga ay ang mood, pag-uugali, ang pagkabalisa, kalungkutan, galit, hindi na angkop sa pag-uugali, pag-alis sa trabaho, at marami pang iba. Habang lumalala ang sakit, tumataas sa pangangailangan para sa personal na pangangalaga at ang mga individual ay maaaring makaranas ng nakakabahalang pag-uugali. Yung iba ay parang nagiging agresibo,
No, at pasalamat naman ako ay aking nanay ay hindi naman ganyan. Nanatiling very sweet ang aking nanay. Although may mga talagang moods nga, may mga sumpong siya na nawawalan siya ng parang anong tawag, patience, no? Sa mga nangyayari sa kanya. Ang video nito ay nakuha ko sa channel ni Celebrity Story. Okay, ang nagsasalita doon ay mga reporters at kinukwento nila ang mga pangyayari sa kung paano alagaan ni Robby ang kanyang nanay. Kahit ako ay mayroong nanay na 92 years old ngayon na meron ng dementia. Ang isa sa mga symptoms na nakita ko sa aking ina nung hindi pa masyadong malala ang dementia niya ay yung sadyang makakalimutin siya. Kaya gusto niya laging sinusulat ang mga bagay, yung mga pangalan ng mga anak niya, birthdays, mga apo. Yan ay gusto niya pinapasulat. No, kailan darating yung mga anak niya, nawawala yung ganito niya, nawawala yung pustiso niya, nawawala yung salamin niya, ganun. At nawawala ang mga importanteng bagay. No, na dati ay alam niya kung saan ngayon, tapos bigla-bigla ay hindi na niya alam kung saan niya nilalagay. Hanggang unti-unti, no? Hanggang sa ang oras, lagi niya halos kada minuto or ay nagtatanong siya kung anong oras na, kung anong araw ngayon, no? Ang payo ko lang sa mga caregivers or mga anak na may mga parents na dementia, no, talagang hindi siya madali, no, kailangan talaga ng pasensya, patience, no, dahil kung minsan, or most of the time, hindi na nagre-register sa kanila yung sinasabi mo. Yung short-term memory nila ay napaka-iksi. Short nga talaga. No? Ulit-ulit. No? Kailangan ulit-ulit. So, ang patience ng mga kasama nila is importante. At sana po ay wag po nating saktan yung mga elderly na may dementia. May mga nakikita po ako na sa mga video, hindi ko alam kung mga totoo na sinasaktan. No? Dahil nga, medyo may pagkamakulit po at ang mga elderly na may dementia. So, please be patient with them, no? Dahil malaki po ang ambag nila sa ating pagkatao, sa buhay natin. So, ayan po, awareness lang po about dementia. Lahat po tayo, pag tumanda, ay halos ay makakarating sa situation na ito. So, sana ay pratalihin pa natin yung dignity nila kahit sila ay very dependent na sa atin. I hope you learned something from this video. Please like, share, and subscribe. Bye!